So, kamusta po mga streetwise? Ako po si Takeru Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, ngayon, alam naman po natin no, na trending po talaga ngayon itong si Ramil Madriaga. Kilala niyo ba si Madriaga? O, trending siya ngayon. Siya po ngayon ang sinasabing bagman nga po ni Sara Duterte na nagpadala nga daw po sa kanya ng limpak-limpak na pera. So, syempre, dahil meron pong whistleblower ngayon, alam nyo na, diyan po magaling ang mga DDS, manira. Oo, manira. So, tinan nyo yun nga lang mga kababayan, yung paninira po nila, katangahan. Tinan ninyo pakita ko sa inyo kung gaano sila katanga dito, no? So, ito balita ito from Billionaire News Channel. So, sabi dito, usap-usapan ngayon ang sinumpaang salaysay ni Ramil Madriaga na umano'y dating bagman ni VP Sara Duterte mabaho ang putok at may timang kilikili. Pero para sa mga kaalyado ni Bising Mabaho, hindi ka panipaniwala si Madriaga. Yan So bakit hindi ka panipaniwala si Madriaga? Sabi nga po ng mga kaalyado nga po ng ating Vice Presidenteng may putok. O yan actually, akala nyo gawa-gawa ko lang yon. Yung may putok si Sara. O hindi po, may mga nagbabanggit po sa atin yan. No? Ay alam mo, Takeru, pag si Sara minsan pag sa event, minsan may pawis talaga. O, ang kwento lang sa akin, ang may pawis. Siyempre, dahil sa nangaasar tayo, ang may putok na. Hindi naman ang itsura ni Sara. Mukhang talaga. Mukhang mabantot nun. Di ba? So ngayon ito yung balita from saan na ba tayo? Okay. Ang sinumpaang salaysay ni Ramil Madriaga na umano'y dating bagman ni Vice President Sara Duterte. Pero para sa mga kalyado ng bise, hindi kapanipaniwala si Madriaga. Yan ang agenda report ni Liza Bonzo. So ano po ibig sabihin nito? Naku, talaga pong hindi sila titigil hanggang hindi tuluyang mawarak ang imahe at reputasyon ni VP Sara. Pero nagkamali lang sila, ang ginamit nila ay hindi kapanipaniwalang tao. Pare-parehas pinalaga ni na AFP Colonel Raymond Lechica, Attorney Raymond Sayak at Duterte Ali Harry Roque ang mga aligasyon ni Ramil Madriaga. Tingnan nyo sino may sabing hindi na kapanipaniwala si Madriaga? Si Harry Roque, si Monsayak, at saka sila Chika. Mga kasabot ni Sara sa pagnanakaw. Siyempre, as usual. Di ba? As usual. Ganun talaga. Kayo yung tinuturo di ba? Siyempre, i-deny nyo yan. Laraw silang naging ugnayan o transaksyon kay Madriaga ang nagpakilala bilang dati umunong bagman ni VP Sara. Sa kanyang sinumpaang salaysay, sinabi ni Madriaga na suportado. Actually, nakakatawa nga ito mga streetways, no? Kay Madriaga, hindi sila naniniwala na merong dokumento, may matinong sworn affidavit, tapos may mga Facebook post na binura pa nga nila, no? Pinabura nila, minas report nila. Dito hindi sila naniniwala na merong mga backup no na magpapatunay sa mga statement niya. Puta kay Gutesa naniwala sila. Kita mo na katangahan ng mga DDS talaga, no? Hindi katotohanan gusto ng mga hayop na yan Ang gusto lang talaga nila is marinig yung mga bagay na tutugma sa mga bias nila. Di ba? Sige, continue. Umano ng mga pugo at drug lords ang political campaign ng bise. Kasalukuyang nakakulong si Madriaga sa Camp Bagong Diwa dahil sa kasong kidnapping at kamakailan ay may dumadalaw raw sa kanya na tauhan umano ng VP dahilan para mapilitan siyang kumanta. Itong impormasyon na siya daw ay ex-aide ni VP Sara ay kasinungalingan po yan. Hindi po siya kakilala ni VP Sara, ang aking pagkakaalam. At pangalawa, kung hindi po ako nagkakamali, nagpa-blatter nga po si VP Sara ng grave threats laban dyan kay Ramil Madriaga kasi binantaan ang buhay ni VP Sara at binantaan din po ang buhay ko. Ewan ko ba, no? Bakit pagbabantaan yung buhay ninyo? Bakit? Nahawakan ni Roque ang kaso ni Madriaga at sa panahong yun ay ibinalik daw ng mga pulis ang security ni Roque na natanggal matapos nitong matalo noong 2022 elections. Ang dahilan, delikado raw ang grupong kinabibilangan ni Madriaga.
Sa isang statement, giit ni Atty. Monsayak na dating spokesperson ni VP Sara, polluted source si Madriaga. Ang interaction daw nito sa grupong ISIP na binuo ni Madriaga ay limitado lang sa isang Atty. Ryan Kilala. Paninindigan din ni AFP Colonel La Chica na dating pinuno ng Vice Presidential Security and Protection Group na lahat ng mga ginagawa niya sa AFP ay naayon sa utos ng may Ay, research ko nga yan. Maganda yan, ha? May bago siya laboratory raid sa Davao. I-search ko mamaya yan. Thank you sa Thank you, Jem. otoridad at may prosesong hindi naiimpluwensyahan ng kahit na sinong individual kagaya ni Madriaga. Alam niyo po, ang impormasyon para mapaniwalaan dapat kapani-kapaniwala at dapat nanggagaling sa tao na kapani-paniwala. Kung ikaw naman ay nakakulong ngayon para sa Yan kayo magaling. 2 counts of kidnapping for ransom, minsan ikaw ay na-convict na for Walang yan, no? Kung makapanlight ng si Harry Roque, no? Na si Madriaga daw po ay may 2 counts of kidnapping. Sino ba nagkaso? Siya. Si Harry Roque nagkaso. O, sino yung mga kinasuhan? Sino daw yung mga involved sa kidnapping? Mga Chinese. Oh, hindi mas lalong napagtitibay namin yung suspicion namin na talagang protector ka ng Pogo. 'Di ba? And by the way, tinan mo kapal ng mukha ni Harry Roque dito, nasabi niya dito, sino ba kapani-paniwala itong taong may kidnapping na case? Yung isang kidnapping niya po acquitted. Yung isa kinasuhan mo naman. Oh, so doon, questionable doon. Eh ikaw, ano ka ngayon? Pugante ka rin, buha ka ng ina mo, ha? Pugante ka rin, ah. O si Madriaga, mga kababayan, hinarap yung kaso. Nakita niyo yung affidavit nung kapatid ni Madriaga. Kapatid niya ata yun, kasi Madriaga din apelyido, eh. Puta, tinorture pala yun. Sabi doon sa affidavit, ha, dinublob sa tubig, kinuryente. Oh. Yung mga yan, humarap sa kasong ginawa mo, ikaw may kaso ka, tinaguan mo. Kung mapagsalita ka, alam mo, napakalinis mo, ah. Oh. Sige nga. Amuyan nga kayo na kilikili ni Sara. Pamparas kayong, paras kayong makolesterol, eh. Oh. So, ngayon, mga ka-streetwise, no, ito ngayon, no. So, syempre, para po maging kapani-paniwala yung paninira nila, umatake na yung mga bobong mga trolls. Ito na. Unang-unang pinakamalaking trolls dito, si Dos por Dos. Sakto, Dos por Dos nga, oh. Tatlo naman yung ipin, okay. Ito yung putanan to, no. Ito yung 1 million po yung bayad sa kanya per month ng SMNI, hindi man lang makapagpagawa ng ngipin. Kaya 2 por 2 tawag ko dyan, yung ngipin. 2 sa baba, 2 sa taas. Gago talaga to. So ngayon, tingnan nyo, ha. Sabi ni Jason, binura niya yung post niya na to, eh. Pero sabi niya dito, classmate daw sa San Sebastian College daw school ni Ramil Madriaga, si Inday noong 1991. Ito nga yung pinagkakalat nila. No, na sabi daw po, si Jason sa wala lang makeup kasi mukhang dugyot, no. So sabi dito, si Jason sa daw po, sabi daw po ni Madriaga, mag-classmate daw po si Sara at si Madriaga sa San Sebastian noong 1991. Magaling sila gumawa ng fake news, eh. Siyempre, fake news nila, sagot niya rin. Gunggong, o bilang sasabihin, oy, baliw, elementary, high school pa lang si Sara Duterte noong 1991. Di ba? Galing, fake news niya, siya rin sasagot. Bukod nga po dyan, ito pa si Alam niyo kung anong ginagawa nila dito? Sinisira po nila yung credibility ng affidavit. Ganun po yun. Siyempre, itong mga bobong mga DDS naman, hindi binabasa yung affidavit, mas naniniwala sila sa mga nag-reaction. Ito pa si Punggok. Sabi ni Punggok, kilala niyo si Punggok, si Daryl Yap. Sabi ni Daryl Yap, yung nakuha nilang dapat manira kay Inday Sara Duterte, nakakatawa. Kaklase niya raw sa law school si Inday noong 1991. Ito si Inday noong 1991. Galingan naman natin. Buha ka ng ina ka, Daryl Yap, no? Galingan mo rin sa paggawa ng fake news. Galingan mo rin sa paggawa ng narrative.
Ayun ang problema sa inyo. Ngayon, nung pinost ito mga kababayan, yung mga bobong mga DDS, naniwala naman, wala, fake news pala yan, si Madriaga. O ngayon, dapat kasi pag ganyan kasi mga kababayan, tingnan niyo yung affidavit. Ito, nakalagay sa affidavit to. Wala pong nakalagay dito sa affidavit ni Madriaga na naging mag-classmate po sila ni Sara Duterte. Pares ng school, San Sebastian. O, nakalagay naman dito. O, educational background. O, Ramil Laguna ni Madriaga. I took up College of Law from 1991 to 1995 at San Sebastian College, Manila. I graduated in 1995 and took the bar examination at the same year but did not pass. Oh, nasaan dito yung mag-classmate sila ni Sara Duterte? Puta, fake news niya gawan. Fake news ninyo, sagot din ninyo. Para naman kayong mga gago nito. Tingnan mo, di ba? Ito yung magandang example po, no? Na ganyan po talaga kabobo itong mga DDS na to. Ang bobo-bobo po talaga nila. Di ba? Pinaniwalaan kaagad nila yung sinabi kaagad ni Daryl Yap at saka ni Jason Sa na hindi man lang tinignan yung pinaka-totoong source. Oh, Sara Duterte, kailan ba school year yan? 2003. Tama ba? 2005. O, 10 taon. Hindi. Tama ba? 10 taon. Parang ganyan. 2003, 2005 bata. O, dyan. So, hindi porket na sinabi na paras kami ng school, makaklase na. Bobo talaga ng mga hayop na to, no? Ang nakalagay po dito, nag-aral din po siya sa San Sebastian. So, ibig sabihin ba, pag nag-aral ng paras na eskwelahan, ibig sabihin ba, magkaklase na? Bobo mo talaga, Daryl Yap, no? Hindi nga, honestly, ang bobo mo talaga. Bobo niya ni Daryl Yap talaga. Actually, hindi naman ito yung first time na ginawa ni Daryl Yap to, Maraming beses niya na ginawa ito. Bobo. Yung bobo talaga nito. Tapos ito pa. Ngayon, meron pa sila dito ang bagong pautot. Yung dito. Sabi ni ni KLC. So, ano ba to? Yung epileptic. So, paano daw naging parte ng PSG itong si Madriaga kung yung epileptic daw ito? Well, mga kababayan po, ang totoong epileptic dito, ito yung pinakita ng ebidensya, Yung pinakita niya ebidensya, yung report ng ABS-CBN. Ang nakalagay pa nga dito, Madriaga lang While detention, Madriaga suddenly collapsed on Thursday afternoon and was brought to the PNP General Hospital. Madriaga. Pero mga ka-streetwise, no, ang totoong may epilepsy kasi dito, yung ito. Yung Rosendo Madriaga, yun ang nakalagay dito sa affidavit, Yan, Yung sinasabi ko na na nung sila po inaresto nga po, pinaaresto ni Harry Roque, dito nga po niya nabanggit na ito, kinuryente, tinubig, hindi ko po kaya, nagmakaawa po ako, isa dahil, nandalhin ako sa ospital kasi epileptic po ako. Puta, porket Rosendo nakalagay, ibig sabihin si Ramil na to. Di ba? Ang malupit pa dito mga kababayan, ito pang malupit dito. Ang pinapalabas ngayon ng mga bobang mga DDS, hindi daw totoong PSG. Alam nyo ginagawa nila ngayon, sinisira po nila yung credibility po ng sworn statement, ng affidavit. Para nga po, di ba, maloko yung mga tao, pero isa ito sa mga sa mga pautot nila, former PSG commanders, ex-VP security chief deny knowing Ramil Madriaga amid corruption allegations. So, si pangalan nito? Si Kabangbangan, Kabembangan. Yan. Putan, syempre mga kababayan, ito po, PSG po ni Digong ito. Di ba? PSG po ni Digong ito.
So, wala namang magsabi ng totoo yan. And by the way, mga ka-streetways, no, ito yung problema dito. Buti na lang kamo, na-report ito ng Billionaire News Channel. Bago po nasarado po yung Facebook account nga po ni Madriaga, nakakuha po ng screenshot yung yung Billionaire News Channel. Ito po, oh. Oh. Si Madriaga po yan, oh. Nagbibigay po siya ng ng turo sa PSG. So si Madriaga po, mga kababayan, wala po siya sa grounds. Siya po ay nasa PSG head office. Oh. Siya po ay trainer po siya. Nakalagay sa affidavit. Nakalagay sa affidavit, mga kababayan, na ang trabaho po ni Madriaga sa PSG, wala po siya sa grounds. Trainer po siya. So siya po yung isa sa mga trainer sa mga bagong dating na gusto maging PSG. So kaya may mga picture siya dito na natuturo siya sa PSG. Mas maganda sana kasi mga ka-streetways, no, kung nakita na sana natin yung mismong Facebook page nga po ni Madriaga, yun nga lang po, ni-report po ng mga bobong mga DDS. So alam nyo, no, ito yung katunayan na ayaw talaga ng mga DDS na makita yung katotohanan. Andun yung katotohanan eh. Sa Facebook na po ni Madriaga eh. Ang ginawa nila, binura nila, pinabura nila. Mas report po nila. Oh. Ngayon, alam niyo mga ka-streetways, no, ganyan po katanga tong mga hayop na to. Hindi porket na para silang PSG, hindi ibig sabihin nun na magkakakilala na silang lahat. Tanga talaga ng mga to. Anong akala nyo yung PSG, ilan lang 20? Ha? Ilan ba yung ilan may population ng PSG? Sino ko nga? Anong akala nyo sa PSG? 50 mo na makakakilala lahat. Presidential security, no? Security group. Oh. How many members? Ilang members to? Oh, 1,800. Oh. 4,000. Oh, 4,000. Oh, 1,000 yung core. Pero in total, kasama sa opisina, 4,000. Oh. Puta, natingin nyo ba? Talaga. Natingin nyo ba? Hindi, bali 1,800. 1,800 sa ground sa kalagay dito eh. Oh. Multi-agency over 1,800 members. Oh. Pero total strength, sometimes cited as 4,000 plus with attached personnel. Oh, may mga attached personnel pa kasi. So nakalagay naman dito, no? So 1,800 yung talagang active. Tapos may mga attached personnel na kung total is 4,000. So ibig sabihin nun, ano bang akala nyo sa PSG? Yung PSG yung yung nagbabantay lang sa presidente? Hindi po. Bobo talaga ng mga DDS. Kasi po, alam ko po yan, no? Kasi tatay ko, muntik na maging PSG yan. Muntik na yan. Buti na lang, hindi natuloy. Alam ko naging PSG siya ni Cory eh. Pero bumalik din yung Air Force eh. Yung tatay ko ah. So ngayon, pag PSG kasi mga kababayan, meron sa grounds. Tapos merong trainer, yung katulad nga po ni Madriaga. Meron sa opisina yan. May intelligence pa yan. Oh, tapos may admin pa yan. Puta, ano bang akala ninyo? Na yung 4,000 na PSG na yan, makakilala lahat? Especially mga ka-streetwise, itong si Kabimbangan, saan ba pangalan nun? Kabimbangan ba yan? Oh. Yan. Ito si Kabimbangan na sinasabi, hindi niya rin kilala si Madriaga. Sa grounds yun eh. Siya yung nagbabantay kay Kabangbang pala. So, Kabimbangan. Kabangbang pala. Siya po yung nagbabantay kay Digong eh. So, malayo pong department po si Madriaga dito. Wala lang. Trip lang talaga nilang, wala lang. Siraan lang yung affidavit para bumaba yung credibility. Lupit eh, no? Oh, yung kinokorek nila ako, may nagkokorek. Oh. Presidential Security Command.
Hindi, group, di ba? PSG, ang gold naman ni, ni Arnold eh. Ano ba yun? Oh. So whatsoever, di ba? Oh. Hi, ang PSG, di ba, before bumababa si Digong, ang alam ko binabago po yan eh. Oh, alam po talaga bago yan eh. Tama nga, Presidential Security Group nga, di ba? PSG. Oh. So, alam nyo, no? Oh. Kasi Tinding, nandito sa Tinding, no? Okay, sa Facebook. May nanonood sa Facebook talaga, 4. Oy, shoutout sa nanonood sa Facebook sa na 4, ha? So, ngayon, mga babayan, no? Diyan po natin makikita na what they call this? Na ganyan po mag-operate po itong mga DDS na to. Diba? Ganyan sila mag-operate. Masisira nila yung credibility, no? Pero by the way, tingnan natin kung hanggang saan sila dito. Ang importante naman dito nakabantay tayo eh. Di ba? So, ngayon, ang point ngayon natin dito, kung hindi sila takot, bakit nila pinasarado yung Facebook nung Madriaga? Di ba? Oo. So, yan na. So, kayo mga kababayan, so kayo po, no, dyan po sa 600 po na nanonood, no? So, hindi pa po nakakapag-like, paligtan na po ng video po na to. At syempre, no, dyan po sa Team Replay, ano masabi nyo nga po dito sa ginagawa nilang smear campaign, no? Tama, no? Smear campaign, laban nga po dito kay Madriaga. Oh. Ikulong na yan, sabi ni Chupain. Nasa pa-comment lang po sa baba, binabasa ko pong lahat yan. At syempre, dyan po sa Team Replay, di ba? So, pa-like, pa-subscribe. Hindi na makalabisan, pa-share na rin po ng video po na to, no? Okay. So, paano ba? Next topic tayo, okay. Benny Abante. Okay, Benny Abante tayo. Okay, game. So, hello po kay Viola, kay Edmond Bautista. Isang oras na pala ako, no? Okay, hello, Melody Canuto. Hello po, no? Okay, si Mac Tandane, si Alaga 143. Si Montreal. Hello po, no? Bubuhayin na ba ang Quadcom? Tingnan natin si Bo GD. O nga, no? Si Etel Toto, hello po, no?